Sigurado ba kayo na ako ikakasal at hindi si Aryan? Hindi naman ako mahal ng anak niyo, Mommy. Malungkot na sabi ko. Babe, tawag sa akin ni Daryl mula sa harapan. Alam ko na galit ka sa akin, pinagdududahan mong pagmamahal ko sa'yo. Pero mahal na mahal kita. Sorry kung kailangan ko itong gawin. Akala ko kasi matutuwa kapag ginawa ko to. Nagkamali yata ako. Malungkot na sabi niya. Naglakad ito papunta sa akin. Nakita ko nakabado siya. Namumulan na din ang mga mata niya at anytime babagsak na ang mga luha niya. Babe, gusto ko lang sanang ibigay sa iyo ang pangarap mong kasal. Naging sikreto lang kasi naging kasal natin noon. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa iyo na naaalala ko na ang lahat. Pero wala akong ibang mahal kundi ikaw lang. Hindi ako pumapayag sa annulment na gusto mo. Naging abala lang kami ni Aryan sa pag-aanap kay Max. Pero wala kaming relasyon. May asawa na siya kaya sana huwag mong isipin ay pagpapalit kita. Paliwanag niya sa akin. Dahil sa sinabi niya ay nawala ang bigat sa dibdib ko. Ang dami mong sinasabi dyan. Bumalik ka na doon. Baka ba may alayasan tayo ni Father sa kadramahan mo? Utos ko sa kanya. Medyo attitude ako kasi nga naiinis pa rin ako. Pero slight na lang. Babe, bakit parang labag sa loob mo napakasalan ako? Tanong niya sa akin. Kung labag sa loob ko, sana tinakbuhan na kita. Inarapan ko siya. Narinig naman namin ang tawanan ng lahat ng nasa paligid. Kung yung iba natutuwa kapag may surprise na ganito, ako hindi. Nakakainis dahil kagagaling ko lang sa pagkakakidnap tapos kinidnap ulit at ngayon, nagugutom na ako. Baka gusto mo susunod na lang natin ituloy ito? Tanong niya sa akin. Balo ka ba? Ngayon mo pa yung naisip ko saan nandito ng lahat ng tao at sayang ang gastos. Sabi ko sa kanya na ikinangiti niya. Okay babe. Nakangiti na ito ngayon kaya ngumiti din ako sa kanya. At tapos na rin ang drama. Biglang sabi ni Dayan. Natawa na lang kaming pareho. Ngayon ko lang napansin na mas lalo itong naging gwapo. Bumalik siya sa harapan. Ako naman ay nagsimula ng maglakad. Nagsimula na ang ceremony. Kasalanan din niya kung bakit nangyari ito. Professor pa naman siya pero palpak ang plano niya. Pero kahit ganoon masaya ako dahil unique couple kami. Iba pala talaga ang feeling kapag ikakasal ka na nandiyan ang mga mahal mo sa buhay. Masaya din naman ako noon pero iba ang saya ko ngayon. Tinupad ni Daryl ang pangarap kong kasal. Ang maglakad papunta sa taong mahal ko kasama si inay ay isang pangarap na natupad. At ngayon papunta na talaga ako sa lalaking mahal ko at mamahalin ko habang buhay. Daryl's POV. Naging abala kami ni Aryan sa pag-aayos para sa kasal. Gusto niyang bumawi sa mga nagawa niya kay Sasha. Nalaman din namin na si Max ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayari, pati na ang aksidente na nangyari sa akin at sa asawa ko. Kuya, bukas daw ang uwi ng asawa mo. Saad sa akin ni Dayan. Okay, thank you. Bandang 7:00 ng gabi, nang may biglang tumawag sa amin at may video kung saan ang asawa ko'y nakatali, habang ang walang hiyang si Joseph ay nasa tabi niya at inaamoy ang asawa ko. Gusto ko sumabog sa galit. Nagplano si Rico kung paano namin sila mapupuntahan. Ginamit pa namin ang private jet ng pinsan ko para makarating kami kaagad. Hindi ko hahayaan na tumagal doon ang asawa ko. Pasalamat talaga ako dahil suot ng asawa ko ang binigay ko sa kanya na kwintas. Nasaktan lang ako sa part na parang wala lang ako sa asawa ko. Pero alam ko na may puwang pa ako sa puso niya. Hindi ako makapapayag na hindi matuloy ang kasal namin. 6 years ago, hindi ko naibigay sa kanya ang kasal na nararapat sa kanya. Alam ng Diyos kung gaano ko kagusto na ipagsigawan na asawa ko siya sa lahat ng tao. Hindi ko lang nagawa dahil isa akong professor noon. This time, nais ko ipaalam sa lahat kung sino nagmamay-ari ng puso ko. Labag man sa loob ko pero pinadukot ko siya. At natatawa kami dahil nakikita namin siya sa monitor. Naawa ko sa mga kaibigan ko kasi nakikipag-away sa kanilang asawa ko. Pero ang buong akala ko'y matutuwa siya sa surpresa ko. Nagalit ito dahil akala niya'y kalokohan lang ang lahat. Sa totoo lang, ay sobrang kabado ko. Pero sa huli nandito pa rin ako. Nakatayo sa harapan at hinihintay ang asawa ko. Napakaganda niya habang naglalakad palapit sa akin. Matagal kong hinihintay ang pagkakataon na makita siyang nakasuot ng puting damit. Ang iharap siya sa altar at sabihin sa kanya ang pangako ko. Mahal na mahal ko talaga ang babaeng ito. Noong una ko pa lang siya nakita ay nabihag niya kaagad ang puso ko.
Kahit na sobrang manang siyang manamit, ay ang lakas ng dating niya sa akin. Siya ang nagpabago sa akin. Binago ako ng pagmamahal niya. Noon ay wala akong pakialam sa paligid ko pero nang dahil sa kanya ay natuto akong maging masaya at magmahal ng totoo. Aaminin ko na nasaktan ako noong iniwan ako ni Aryan. Ang buong akala ko ay hindi na ako magmamahal pang muli. Pero dinala ng tadhana sa akin si Sasha. I love you, babe. Salitang lumabas sa bibig ko noong makarating na siya sa harapan ko. I love you to Daryl ko. Malambing na sabi niya sa akin. Pumunta na kami sa harapan. Nagsimula na ang ceremony. This woman beside me changed my life. She's one of a kind. Ang kayamanan na meron ako ay sila ng mga anak ko. Mauna siyang magbibigay ng vow. Daryl ko, hindi ako prepared eh. Una sa lahat, thank you. Dahil minahal mo ako. Minahal mo ang manang nakatulad ko. Nung nakita kong picture mo noong bagong dating pa lang ako sa mansyon, minahal na kita. Tumibok na kaagad ang puso ko. Kaya lang masungit ka eh, tapos pinaparamdam mo sa akin hindi mo ako magugustuhan. Lihim kitang minamahal. Sa bawat araw na dumadaan, lago kitang nagugustuhan. Kaya lang alam ko na imposibleng magustuhan mo ako. Katulong niyo ako at wala akong kayang ipagmalaki sa'yo. Pero nagkamali ako dahil minahal mo ako. Pero tinanggihan ko ang feelings mo dahil natatakot ako. Natatakot ako baka hindi mo ako seryosohin. Sobrang babaero mo pa naman. Pero saksi din ako kung paano ka nagbago. Isa ka sa pinakamalambing na tao na nakilala ko. Thank you for loving me unconditionally. Pati ng pamilya mo. Sobra akong napamahal sa'yo dahil kaya mong i-give up ang lahat para sa akin. Ikaw ang naging sandigan ko. Naging saklay ko noong hindi ako makalakad. Kaya halos mabaliw ako noong akala ko namatay ka na. Pakiramdam ko hindi ko kayang mabuhay. Gusto ko sumuko pero hindi ko magawa dahil niwan mo sa akin ang pinakamagandang regalo. Ang mga anak natin. Namuhay kami nang wala ka pero nagulat na lang ako isang araw na nakita kita. Alam ko ikaw ang asawa ko dahil ramdam ko. Alam ko na ikaw ang Daryl ko. Nung nalaman ko na Nathan ang pangalan mo, handa ako maging kabit mo. Alam ko kasalanan yun pero tumitibok ang puso ko kagaya ng pagtibok ng puso ko kay Daryl. Marami man na nangyari pero ang pagmamahal ko sa'yo, walang hangganan. Kahit gaano ka pang kasungit sa akin, ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin. Ipanganak man ako muli, ikaw at ikaw pa rin. I love you, Manong, Daryl, Robles. Magiging mabuti ako masawa at ina sa mga anak natin. Asahan mo na nandito lang ako palagi sa tabi mo. Support at aalalay sa'yo. Nakaya natin ang mga pagsubok na nagdaan at alam ko na kakayanin natin ulit ang mga pagsubok na darating. I love you always and forever. Umiiyak ito habang nagsasalita kaya napaiyak din ako. Pati na rin ang mga tao sa paligid. Babe, the first time I saw you, it was the best time ever. Ikaw ang babaeng nagpatibok sa puso ko ng mabilis. Hindi ko alam pero hindi ko kayang alisin mga mata ko sa'yo. I try to convince myself that you're not my type. Napakamanang mo kasi. Pero noong nahulog ka sa swimming pool, halos talunin ko ang balcony para lang makarating ka agad. Yun ang unang beses na hinalikan kita. At doon ko nakumpirma ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Pinilit ko na iwasan ka pero hindi ko kaya. Ako ang nagsuggest kay mom na doon ka sa akin dahil gusto kitang makasama. Kung hindi ka lang galit sa akin noon, matagal na sana kitang niyaya magpakasal. Alam ko na nahihirapan ka sa sitwasyon natin sa university. Hindi mo alam kung gaano ako nagsiselos tuwing may lumalapit sa'yo. Ang dami nangyari sa relasyon natin. Sinubok tayo ng tadhana. Na-aksidente ka at ganun din ako. Nagkalayo tayo but when I saw you, it feels like I already know you. Na kapag nasa malapit ka, hindi ako mapakali. Jason really likes you. He wants to be with you. Yun pala ikaw ang tunay niyang mommy. Sorry babe, kung pakiramdam mo hindi kita mahal. Naging abala lang ako sa paghahanap kay Max. At yun ang isa na naman sa mga maling desisyon ko. Dahil nakalimutan ko may asawa ko. And sorry dahil nagpanggap ako na wala pang naaalala. I love you. And no matter what happened, I will love you forever.
You're my hope, babe. Kahit nagaano akong kapagod, sa'yo pa rin ako uuwi at palaging uuwi. Ikaw ang pahinga ko. Kayo na mga anak natin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Magiging sandigan mo ako tuwing kailangan mo. Mahal na mahal kita, Mrs. Sasha Robles. Ikaw lang ang pinakamaganda sa paningin ko. You're my queen, and you're my biggest treasure, Manang. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Ngayon lang ako naging ganito ka-emosyonal. Sobrang mahal ko ang babaeng ito. At alam ko na magsasama kami na masaya kasama ang mga anak namin. Pinunasan ko ang luha sa mga mata niya at ganun din siya sa akin. I now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Pagkasabi ni Father, ay mabilis ko itinaas ang veil niya at hinalikan ko siya ng buong pagmamahal. Pero nagulat na lang kami lahat dahil bigla na lang itong nawala ng malay. Mabuti at nasalo ko siya. Babe, wake up! Ginigising ko siya pero hindi pa rin ito nagigising. Anak, dalhin na natin siya sa ospital. Sabi sa akin ni Inay. Mabilis ko siyang isinakay sa kotse at sinugod sa pinakamalapit na ospital. Doc, how's my wife? Nag-aalalang tanong ko sa doktor. Pagod ang asawa niyo at sa tingin ko'y nagutuman ito. Hindi pa siguro ito kumakain. Saad sa akin ng doktor. Tama si Doc. Nakalimutan nga siyang pakainin. But don't worry, dahil she's totally fine. Congratulations! Your wife is pregnant. Nakangiting sabi ng doktor. Nagulat naman ako pero ang saya ko rin dahil magiging daddy na ako ulit at maalagaan ko siya. Babawi ako sa mga panahon na nawala sa amin. And this time, I'll make sure na nasa tabi niya akong palagi. Lumapit ako sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Thank you, babe. Bulong ko. Gumalaw naman ito at nagising na. Dahil ko? Ano nangyari? Tanong niya kaagad sa akin. Nawalan ka ng malay, babe. Sagot ko sa kanya. Nagugutom na kasi ako, Daryl eh. Kasi naman dinukot niyo ako pero hindi niyo naman ako pinakain. Reklamo niya sa akin. Sorry, babe. Thank you dahil pumayag kang ikasal sa akin. Dapat ba hinindian kita? Naiinis na anas niya. I love you. Sabi ko sa kanya dahil nagsisimula na naman itong mainis. Kaya siguro palagi siyang galit dahil buntis siya at hindi ko naiisip na posible yung mangyari. I love you to, Daryl ko. Uwi na tayo dahil may honeymoon pa tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Napangiti na lang din ako sa kanya. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Susubukin ang katatagan at pagmamahal mo. Alam ko hindi ito katapusan kundi simula pa lang ng totoong buhay namin. Ang buhay bilang mag-asawa kasama ang mga anak at magiging anak pa namin. Walang kasiguraduhan ng bukas dahil mas importante ay ang ngayon. Kaya gagawin ko ang lahat para makabawi sa kanila ng mga anak namin. I'm proud to say that the professor's maid is now my wife and the love of my life. Sasha's POV. Naragaluhan kami ni Diana ng trip to Iceland. Tinanong niya kasi ako dati kung saan ko gusto pumunta. Kaya ang sabi ko sa Iceland. Mabait at 3 bata dahil nagpaiwan sila. Natatawa pa nga ako sa sinabi nila na gusto raw nila ng maraming kapatid pagbalik namin. Magiging 4 na sila kaya sigurado ako magiging magulo na ang buong bahay kapag lumaki na sila. Ngayon na 5 taon pa lang sila yung ingay na ng bahay. Paano pa kapag nadagdagan ang nadagdagan? Pero kahit ganoon, ay iba pa rin ang hatid na saya ng mga anak ko sa buhay namin ng asawa ko. What are you thinking? Tanong sa akin ng asawa ko habang nakayakap sa likuran ko. Daryl, sigurado ka ba talaga na marami ang gusto mong anak? Tanong ko sa kanya. Gusto ko sana. Kaya lang iniisip kita. Alam ko na hindi madali ang mga anak kaya ikaw pa rin ang masusunod, babe. Sabi niya sa akin. Daryl ko, nagsisisi ka ba na ako naging asawa mo? Hindi ka ba nahihiya dahil dati akong maid? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Mas magsisisi ako kung hindi ikaw naging asawa ko. Mahal na mahal kita, babe. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ikaw ang binigay niya sa akin. Eh ikaw, nagsisisi ka ba na ako naging asawa mo? Balik na tanong niya sa akin. Tinanong mo talaga yan?
Siyempre hindi. Ako yata ang pinakamaswerte sa lahat. Gwapo ka. At ano, babe? Pabulong na tanong niya sa tenga ko. At super yummy. Natatawang sagot ko sa kanya. Shit. Narinig kong nagmura ito. Daryl ko. Tawag ko sa kanya. Babe, katatapos lang natin at umaayaw ka na kanina. Pero ngayon inaakit mo na naman ako. Huwag mo akong akitin kung hindi mo kayang panindigan. Mahirap magpigil at masakit sa puson. Saad niya sa akin. Hindi naman kita inaakit Sadyang malakas lang talagang dating ko sa'yo. Sabi ko sa kanya kahit nantoto'y hinaharot ko siya. Oo babe, sa sobrang lakas ng dating mo, mapapalakas na naman ang pagbaon ko. Ang dami mo pa sinasabi. Pwede naman natin simulan, Daryl ko? Tanong ko sa kanya. Honeymoon namin kaya magiging maharot muna ako dahil sigurado ako na puro pornada ang sexy time namin lalo na't nagpapalambing palagi ang mga bata sa daddy nila. Gustong gusto ng mga ito na sa room namin matulog. I love you babe. Sabi niya sa akin sabay buhat. Nagulat na lang ako dahil bigla na lang niya akong ibinato sa kama. Malambot naman ito kaya hindi ako nasaktan. Malamig sa lugar ko saan kami ngayon pero hindi niya kayang pantayan ang init ng katawan namin. Ang init ng pagmamahala namin. Mabilis na lumipas ang mga araw kahit na alam ko na nahihirapan ang asawa ko sa paiba-iba kong ugali dahil sa pagbubuntis ko hindi ko siya narinig na nagreklamo o sumimangot. Palagi lang siyang nakangiti sa akin. Babe, sigurado ka ba na sasama ka sa akin sa university? Tanong niya sa akin. Opo, pwede naman diba? Sa office mo lang naman ako tatambay. Sagot ko sa kanya. Pero babe, kabuhanan mo na. Baka mayurapan ka doon. Anya sa akin. Ayaw mo lang yata Okay lang, dito na lang ako. Naiinis na sabi ko sa kanya at padabog na nagkulong sa banyo. Naiinis ako dahil pakiramdam ko'y ang pangit ko. Lumaki na ako at ganun din ang tiyan ko. Bumalik na kasi ito sa pagtuturo sa university. Nag-overthink ako dahil sa sobrang gwapo ng asawa ko. Baka may magustuhan siya ng estudyante niya o co-teachers niya. Lalo na ngayon hindi ko na siya napapaligaya dahil manganganak na ako. Babe, buksan mo ng pintuan. Sige na, sasama na kita. Huwag ka na magtampo. Sige, magiging matatampuhin din si baby. Sabi niya sa akin gamit ang malambing na boses. Natuwa naman ako sa narinig ko kaya mabilis kong binuksan ang pintuan nang may ngiti sa labi. Sigurado ka? Hindi ka ba napipilitan lang? Baka ikinahihiya mo na... Naputo lang sasabihin ko dahil sanalyuhan niya ito ng isang halik. Kahit kailan, hindi kita ikinahihiya, babe. I love you. Nakangiting sabi niya sa akin. I love you too. Sagot ko din sa kanya. Pumiyay kami papunta sa university. Lahat ng mga estudyante ay binati ako, kaya binati ko din sila. Iniwan lang ako ni Daryl sa opisina niya. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ay nakaramdam ako ng sakit sa tiyan ko. Nung una ay hindi gaano hanggang sa bigla na lang pumutok ang panubigan ko. Nasasaktan man ay lumabas ako sa opisina niya. Sakto na may student na dumaan. Pwedeng makasuyo sa... Oh my God! Manganganak na po ba kayo? Saglit po tatawagan ko si Prof. Natatarantang sabi nito sa akin. Mabilis itong tumakbo papunta sa klase ni Daryl. Tagaktakang pawis ng asawa ko at halatang kabado at nagmamadali ito pagdating niya. Babe, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Sa tingin mo, Daryl Robles, okay lang ba ako? Sigaw ko sa kanya dahil sobrang sakit na talaga ng balakang ko at parang lalabas na ang baby. Sorry babe, relax ka lang, okay? Kaya mo to. Mabilis niya akong binuhat papasok sa loob ng kotse niya. Sumama din sa amin ang estudyante niyang nerd. Siya ang nagdala ng mga gamit ko. Dok, pwede po ba na dito sa tabi ko ang asawa ko? Tanong ko sa doktor. Pinatawag nila si Daryl pero habang nanganganak ako'y bigla na lang itong nahimatay. Kaya nagkagulo sa loob ng delivery room. Pagod man ay napapangiti pa rin ako dahil nasilayan ko maganda kong anak. Thank you, babe. And sorry I passed out. Siguro, babe, last na to. Ayoko ng mga anak ha. Natatakot na ako. Ayoko na nahihirapan ka. Saad niya sa akin. Sigurado ka? Last na ba talaga to? O ayaw mo lang mahimatay ulit?
Tanong ko sa kanya dahil inaasar ko siya. Isa din yun sa mga rason, babe. Natatawang sagot niya sa akin. Sabay kaming natawang dalawa. Lumipas man ang mga taon ay hindi nagbago ang pagmamahala namin ng asawa ko. At kapag binabalikan ko ang nakaraan, ay hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Habang maakyat kami sa hagdanan ay naalala ko ang unang pagtatagpo namin sa hagdanan doon sa mansyon nila. Simula noon ay sabay na naming tinahak ang buhay na nais namin. Ang masaya, kontento at puno ng pagmamahalan kasama ang mga anak namin. At soon, ang mga apo naman namin. Ang storya ng buhay ko bilang isang maid na na-inlove sa kanyang professor at sa kanyang amo ay hindi pangkaraniwan. Maliman sa paningin ng iba, ngunit tama ang itinitubok ng puso namin para sa isa't isa. Manang man ako sa inyong paningin, ngunit may professor na nahumaling. And I thank you.